ginising ni Zeno at ng kanyang mga tagasunod ang isang napakalaking nilalang sa loob ng Ice Palace. Sa unang hakbang pa lang nito, kalahati ng planeta ang naglaho at ang mga dimensyon sa paligid ay sumabog. Sa tabi nito ay nakatayo ang tagapagbantay nito, ang kapatid na babae ng Daishinkan na kumokontrol sa yelo. Lahat na nakakita sa kanila ay nawalan ng kakayahang gumalaw. Dumating si Gohan at ang pinagmula ng mga saiyan na si Zardoc sa Golden Glass Arena. Si Gohan, na napatunayan ng isa na siyang halimaw na dumudurog sa hanay ng mga anghel nang walang tigil, ay handang-handa. Pagkatapos, sa isang sandali ng ganap na katahimikan, may isang taong biglang lumitaw nang walang sinuman ang nakaramdam ng kanyang presensya. Samantala, si Goku, na nakalubog sa loob ng kapsulang tubig sa laboratorio ni Bulma, ay nagsimulang mag-react ng mas mabilis kaysa sa dapat. Parang tumatanggi ang kanyang mga selula na maghintay. Isang biglaang kislap ang tumama sa kanyang isipan. Sabay-sabay na sumabog sa utak niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang sandaling nagising ang ultraluminous instinct sa kanya. Ang sandaling nawalan siya ng malay, ang hindi niya mapigilang pagbabago, ang digmaan niya laban sa hukbo ng mga anghel at sa mga pinuno ng pagkawasak. At nakita niya ang Daishinkan na itinapon siya sa madilim na kuta kung saan naranasan niya ang sakit na lampas sa kayang isipin. Pagkatapos, ang imahe ni Gohan at Zardoc na nilalampasan ang kadiliman para iligtas siya ay nagliyab sa kanyang alaala. Marahas na kumibot ang kanyang katawan sa loob ng likido. Nagliliyab sa liwanag ang kanyang mga mata. At sa isang bagsak, winasak niya ang kapsula, bumagsak sa sahig, hingal na hingal sa paghinga. Sumabog sa alarma ang mga makina, rumaga sa pataas ang mga energy reading, parang nauna sa oras ang paggising ng katawan ni Goku. Si Bulma, na nasa malapit sa laboratorio, ay agad na tumakbo papasok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nakatayo si Goku sa gitna ng laboratorio, naglalagablab ang kanyang katawan sa malalangit na puting apoy, at ang kanyang aura ay sinusunog ang sahig sa ilalim niya. Si Goku, nakangiti na may kakaibang sigla. Mukhang pinapalaki ng kaunti ng pagbabagong ito ang katawan ko. Yitse, parang nagugustuhan ko rin. Si Bulma, nanginginig. Goku, ang katawan mo. May mga sugat ka pa. Paano ka nakakatayo? Impossible ito. Si Goku, kalmado. May nagawa kang hindi mo rin inaasahan. Dumoble ang bilis ng paggaling ko. At huwag mong kalimutan, isa akong sa iyan. Pero kailangan mo ng 3 buong araw para makabawi. Si Goku, naglalakad papunta sa pinto. Sobra na ang itinulog ko. May kailangan akong gawin. Biglang sumigaw si Bulma. Goku, sandali. May mahalagang bagay para sa'yo. Mabilis siyang tumakbo at dinala ang 2 orbi na ibinigay ni Ardok sa kanya. Ikinuwento niya kay Goku ang lahat, mula sa pagdating ni Gohan at Zardoc, hanggang sa sandaling natanggap niya ang mga orbi. Sa kabilang panig ng universo, bumagsak ang katahimikan sa malawak na bakuran ng palasyo. Sapagkat nagising na ang ama ni Zeno. Ang sinumang mangahas na tumingin sa kanyang mukha ay agad naging gintong estatwa, saka gumuho bilang alikabok. Tumagos ang takot sa bawat puso. Maging ang Daishinkan ay ibinaba ang kanyang tingin. Pagkatapos, sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, isang tawa ang umalingaw-ngaw, yumanig sa mga pader. Napalingon ang lahat sa gulat, at nakita si Bardock na nakatayo ng walang takot, nakangising mapangahas. Ang nilalang na ginising mo para protektahan ka, pinatay na ang kalahati sa inyo bago pa ito tuluyang makatayo. Napilipit ang ekspresyon ng Daishinkan. Sa isang iglap, naglaho siya at lumitaw sa harap ni Bardock, sinakal siya ng napakahigpit hanggang pumutok ang hangin sa paligid. Isa ka lang hamak na sa iyan. Paano ka naglakas loob na tuyain ang iyong mga Panginoon? Pinanatili kita bilang piyesa para dalhin sila rito. Ngayon, tapos na ang papel mo. At ngayon, dudurugin kita. Pero bago pa niya matapos, isang misteryosong shockwave ang tumagos sa sahig ng palasyo, yumanig sa trono ng napakalaking nilalang sa unang pagkakataon. Sumabog sa himpapawid ang mga tipak ng yelo. Maging ang espasyo ay napunit. Isang makalangit na kidlat ang dumiretso at tumama sa Daishinkan. Isang napigil na sigaw. Sumabog ang dugo sa hangin at bumagsak ang Daishinkan, duguan ang bibig, hindi na makabangon. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Anumang kapangyarihan iyon, lampas iyon sa anumang nakaharap na natin. Ayokong tumingin doon. Ano? Hindi ko alam. Ano? Ano iyon? Ang liwanag na naman. Mas malakas ito. Nararamdaman ko sa dibdib ko. Manatili kayo sa pwesto, buhay ito. Nakahandusay ang Daishinkan sa lupa, nangingisay sa matinding sakit.
Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, malalim na pula ang kumakalat sa ginintuang salamin sa ilalim niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, basag at nanginginig ang kanyang tinig. Mga anak ko, tumakbo kayo. Tumakbo na ngayon. Pero biglang, ipinagaspas na nilalang na may puting pakpak ang mga pakpak nito ng isang beses, at ang sumunod ay parang katapusan ng isang buong panahon. Kapayapaan. Nagbago ang hangin, mismong kawalan ay kumipot, at ang ibabaw ng kosmikong palasyo ay naging sumasabog na enerhiya. Isang makalangit na vortex ang agad na buo. Malupit ang paghila nito, nakakatakot, binabaluktot paloob ang salaming kalangitan, tinutupi ang espasyo na parang papel lamang. Karamihan sa mga anghel, ang mahihina, ang karaniwan, kahit ang malalakas, ay hinila papunta sa gitna ng bagyo, sumisigaw ang kanilang mga katawan bago tuluyang naglaho bilang kumikislap na alikabok. Tanging ang pinakamalalakas na anghel ang nanatili, pilit na lumalaban upang mabuhay laban sa mga kosmikong tipak na pinakawala ng pagsabog, bawat isa ay mailakas na kayang magwasak ng isang planeta. Ang Daishinkan, kumakapit sa lupa, ay nagpakawala ng bugso ng enerhiya na halos sapat lang upang manatili siyang hindi matangay. Si Elera, sa isang mabilis na galaw ng kanyang tungkod, ay hinampas ang lupa, lumilikha ng napakalaking harang na yelo upang protektahan ang sarili, si Zeno, at ang ama ni Zeno na nakaupo sa kanyang trono. Sa kabilang panig ng palasyo, halos 1 kilometro ang layo, natagpuan ni na Bardock at ng salaming estatwa na minsang si Vegeta ang kanilang mga sarili na malayo sa sentro ng sakuna. Napapalibutan sila ng isang misteryosong maningning na liwanag, isang kapangyarihang walang nakakaalam kung saan nagmula, ni kung paano ito nabuo sa paligid nila, ni kung paano sila pinagsama sa iisang lugar. Mula sa malayo, tumingin si Whis at bumulong. Sandali, ito ba talaga? Napatigil si Bardock sa matinding pagkabigla, at mula sa puso ng kaguluhan, lumitaw si Goku. Ngunit hindi ang Goku na kilala ng sinuman. Lumitaw siya na may maningning na puting pakpak sa kanyang likod, hugis na parang mga talim ng liwanag. Isang maringal na purong puting baluti na kumikislap sa otoridad, mga gintong guhit na gumagalaw sa kanyang katawan na parang buhay na enerhiya. At ang kanyang mga mata, hindi na pang sa iyan, kundi sa isang makalangit na nilalang na nagising sa matinding galit. Ang kanyang aura ay napakatindi, dinudurog ang alikabok kahit hindi ito nahahawakan. Habang pilit na tumatayo ang lahat, naramdaman nila ang napakalaking anino sa likod ni Goku. Lumitaw si Zardoc, naglalakad ng mabigat, bawat hakbang ay tila nagpapabiyak sa lupa, nagliliyab sa kapangyarihan ang kanyang mga mata. Siya ang nagprotekta kina Bardock, Whis, at sa estatwa ni Vegeta gamit ang kanyang kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, nanlaki ang mga mata ni Alira sa tunay na pagkabigla. Pabulong niyang nasabi, ito ba ang tunay na Zardo? Samantala si Zeno, nanginginig ang buong katawan kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure. Tumayo si Goku direkta sa harap ng ama ni Zeno, at ang kanyang aura ay tinunaw ang natitirang yelo na parang kandila. Ang Daishinkan ay nakahandusay, patuloy na dumudugo sa sahig, at ang buong palasyo ay halos gumuho sa sobrang bigat ng presyon. Nagsimulang gumalaw si Goku. Hindi tumatakbo, hindi lumilipad sa napakabilis na bilis, kundi simpleng naglalakad. Ngunit bawat hakbang niya ay binabasag ang lupa sa ilalim, na parang marupok na salamin. Lahat ay umatras sa takot. Manatili kayong kalmado. Maging ang pinakamalakas na anghel ay napalunok ng mabigat. Diretso siyang naglalakad papunta sa Daishinkan, na para bang alam na niya ang landas mula pa sa simula. Itinaas ni Zeno ang kanyang kamay sa takot, at ang nakakatakot na puting enerhiya ng ganap na pagbura ay nagtipon sa paligid niya. Sumigaw siya, ganap na pagbura. Pinakawalan ang alon, pero naglaho ito bago pa man tumama sa katawan ni Goku, na wala na parang hindi kailanman umiral. Nanigas ang mukha ni Zeno, lumaki ang kanyang mga mata hanggang sa sukdulang takot, hindi makapaniwala ang mga natitirang anghel sa kanilang nasasaksihan. Maging si Alira, sandaling nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi huminto si Goku hanggang makarating siya sa likuran ng Daishinkan. Bahagyan niyang ibinaba ang kanyang ulo, at ang tunog ng kanyang mga hakbang sa mga durog na bato ay parang sipon ng kamatayan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at dinurog ang ulo ng Daishinkan sa lupa sa lakas na nagpabiyak sa sahig sa ilalim ng katawan nito. Isang sipa, tapos isa pa. Walang awa siyang tinapakan ni Goku, dinudurog ito na parang nililinis ang lugar mula sa kasalanang libo-libong taon ng nakabaon. Sumisigaw ang lahat sa loob ng kanilang mga sarili, pero walang nangahas gumawa ng kahit anong tunog. Nagsalita siya sa mababang tinig, pero dala nito ang galit ng mga milenyo. Akala mo ikaw lang ang nakakaalam ng pagdurusa? Akala mo ang pagpapadala mo sa akin sa Dark Castle ay simpleng parusa lang?
Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng Daishinkan, ang kanyang tinig ay naging parang halimaw na umaahon mula sa impyerno. Nalasahan ko ang impyerno roon. Nalasahan ko ang sakit na ikaw mismo ang lumikha. At ngayon, ikaw naman ang titikim nito. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa sa lakas na nagwasak sa katawan nito. Sa isang iglap, naglaho si Goku at muling lumitaw malapit sa Daishinkan. Sinipa ito ng napakalakas kaya umangat ang katawan nito, saka paulit-ulit na bumagsak sa lupa habang nanonood ang mga anghel. Walang lakas ng loob, walang salita, walang galaw. Para siyang sinaunang espiritu na nagpapakain sa pagdurusa, nililinis ang sarili. Sinubukang magsalita ng Daishinkan, sinubukang sumigaw, pero mahina at basag na tunog lamang ang lumabas. Sa sandaling iyon, tumingin si Goku sa malayo sa likuran niya at nakita ang kaibigang si Vegeta na nakapirmi. Lalong tumalim ang kanyang galit. Lumapit si Goku sa Daishinkan at inilapat ang kanyang paa direkta sa dila nito. Idiniin niya. Isang basang, nakakakilabot na langutngot ang umalinggaw, dahilan para umurong ang ilang anghel, sumisigaw sa loob. Sabi ni Goku habang lalo pang dumidiin, magsalita ka. Ikaw ba ang gumawa nito kay Vegeta? Halika, ayaw mo bang magsalita? Pagkatapos, lalo siyang yumuko, mas dumilim ang kanyang tinig. Mas lalo niyang idiniin at napasinghap ang Daishinkan sa isang pigil na sigaw, sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Nararamdaman ng lahat ang takot, hindi mula sa walang hanggang nilalang na nakaupo sa trono, hindi mula sa bagyong pumatay sa kalahati ng mga anghel, kundi mula kay Goku, mula sa kanyang titig, mula sa galit na nagliliyab sa kanyang katawan kasama ng gintong liwanag, mula sa kanyang katahimikan habang nagpapahirap, at mula sa kanyang tinig tuwing siya ay nagsasalita. Walang nangahas lumapit. Hindi si Zeno, hindi ang mga anak ng Daishinkan. Sa sandaling iyon, si Goku ang pinakamapanganib na nilalang na kailanman lumitaw sa kasaysayan ng mga universo. Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang ulo at tumingin patungo sa Golden Throne. Ang walang hanggang nilalang na hindi pa gumagalaw hanggang ngayon ay nanatiling nakaupo sa kanyang ginintuang trono, tahimik. Nagtama ang kanyang mga mata at ang mukha ng walang hanggang ama ni Zeno. Bigla, nanigas ang buong palasyo. Huminto ang liwanag, huminto ang hangin, maging ang mga puso ay tila tumigil. Habang nanginginig ang lahat, si Alira lang ang nanatiling nakatayo, bahagyang nakapikit, may malamig na ngiti, isang ngiting nagtatago ng mas higit pa sa kayang makita ng sinuman. Sa ibaba, ilang kilometro mula sa palasyo, ang sinapit ng mga anghel ay tunay na sakuna. Hindi ko maramdaman ang puso ko. Manatili ka sa akin. Magiging ayos ka. Lahat, ilipat ang mga sugatan paatras. Huwag kayong susuko. Iyon na ba ang kaya mo? Ha! Ang hina naman. Napakadali. Huwag kayong kukurap. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Halika. At habang patuloy na sumusulong si Goku sa matatag na mga hakbang, nakatutok ang kanyang mga mata sa trono ng hari, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Sa unang pagkakataon, tumayo ang nilalang mula sa kanyang upuan. Isang simpleng pag-angat lamang, pero sapat iyon upang baguhin ang anyo ng buong palasyo. Bigla, isang hangin na lampas sa anumang nasusukat na lakas ang humagupit sa bulwagan. Isang hangin na nagpapayanig sa lupa na parang malapit na itong gumuho. Tinakpan ni Alira ang sarili gamit ang kanyang braso, habang hinahatak si Zeno sa likod niya gamit ang kanyang enerhiya. Ngunit para sa mga mas mahihinang anghel, ang presyon ay lampas na sa kaya nilang tiisin. Sumabog ang kanilang mga katawan sa mga piraso bago pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Manatili kayo sa pwesto. Wala na sila. Fuga. Sa isang maikling sandali na naig ang katahimikan. Ang puso ni Goku, sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa palasyo, ay nagsimulang tumibok ng marahas, kumakabog sa takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na hindi katulad ng anumang puwersang nakaharap niya kailanman. At nang itinaas ni Goku ang kanyang ulo patungo sa ama ni Zeno, nangyari ang hindi maisip. Nagsimulang maging bato ang katawan ni Goku, ang kanyang balat ay naging ginto, nanigas ang kanyang mga daliri, at ang kanyang mukha ay unti-unting natakpan ng kumikislap na patong ng gintong pagkapirmi. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Unti-unti siyang nagiging isang patay na estatwa. Ngunit biglang, isang mabigat na kamay ang pumatong sa balikat ni Goku. Sa nakakatakot na katahimikan, unti-unting naglaho ang pagkapirmi, dahan-dahan hanggang tuluyang nawala. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo at napagtanto niyang nakaharap siya sa kabilang direksyon, nakatitig kay Zardo. Hindi niya maintindihan kung paano siya napalitan ng pwesto, pero ang alam niya ay iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Kalmadong nagsalita si Zardo, ang boses ay may dalang banta na hindi maipaliwanag.
wala kang karapatang tumingin sa kanya. Ang nilalang na iyon ay hindi kailanman kayang talunin. Nanginginig pa rin si Goku, hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit ako napaharap dito? Ano? Pinutol siya ni Zardoc sa isang maikling tawa. Ikaw ay nagpakampante at ang tunay mong kalaban ay matagal nang naghihintay sa likod ko. Sa sandaling iyon, muling nayanig ang palasyo. Biglang lumitaw ang Daishinkan sa likuran ni Goku, mas galit kaysa sa anumang sandaling naranasan niya sa buong pag-iral niya. Ang kanyang mga mata ay naging nagliliwanag na kulay ubing liwanag. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang balabalang anghel, at sa paligid niya ay sumabog ang nakakatakot na ubing aura, na para bang kapangyarihang isinilang mula sa kailaliman ng kaguluhan. Hindi, Ama, imposible ito. Gagawin mo ba talaga ngayon? Mababa ang kanyang boses, pero bawat pantig ay nagpapayanig sa palasyo. Ang balabal na ito ng anghel ang pumipigil sa tunay kong kapangyarihan. Kinukulong pala ako nito. Magalak ka, Goku, dahil ikaw ang unang makakakita ng kahit 50% ng tunay kong lakas. Nayanig ang palasyo at nilamon ng ubing aura ang gintong liwanag. Handa ka na ba? Kung ganoon, tinatago mo pala lahat ng kapangyarihang iyan, ha? Mukhang dito na talaga magsisimula ang totoong laban.